Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Lovely Angel B. Rosos, galing sa BBE 212 mula sa Pamantasang Normal ng Pilipinas. Nagkaroon ng outreach ang aming klase nitong nakaraang April 9 sa Missionary Joy of Hope sa Tayuman na nasa pangalaga ng mga madre. Hindi ko lang sigurado kung anong kongregasyon ito. Ang mga benepisyaryo ng outreach na ito ay mga batang may sakit. Layunin ng aming uh, Layunin naming magkaklase ay magbigay ng saya sa mga bata at maramdaman nila na hindi sila nag-iisa sa laban at may pag-asa ang mundo. Maraming inihanda ang aming klase na iba't ibang laro, kwento at sayaw, ngunit naging limitado ang espasyo para sa amin kaya naman salitan lang kami magkaklase at ito ay saglit lamang na oras dahil limitado rin sa oras. Para sa akin, ang pinakakumuha ng aking atensyon ay sa pagpasok ko pa lang ng pinto ay may bata ko nakitang naka-NGT. Yung NGT, yung nakalagay sa ilong ng isang bata upang maging daluyan ng kanyang pagkain dahil hindi pwedeng duman ito sa kanilang lalamunan. Alam ko to dahil may kapatid akong may cerebral palsy na pumanaw na. Kaya naman, sobrang namimiss ko siya nung araw na yun. Pagkakita ko pa lang sa bata, parang gusto ko nang umiyak at naalala ko yung kapatid ko. Ganun. Sa saglit na oras na nakasama ko yung mga bata, habang sumasayaw kami, nakita ko naman kung paano sila sumaya dahil sa pagsabay at pagpalakpak nila sa amin. Kung susumahin yung mga naging emosyon ko nung araw na yun, ito ay halo-halo. Sapagkat, tulad ng aking sinabi kanina, may kapatid ako na may cerebral palsy na binawi na ng Diyos, 6 na taon na ang nakilipas. Kaya naman nung nakita ko sila, yung mga batang may sakit, nalungkot ako kasi marami pa palang bata na naghihirap. At may saya rin dahil sila nakita ako ng bata na patuloy na lumalaban, na patuloy silang nagiging malakas at lumalaban sa sakit na meron sila. At doon pumapasok sa utak ko na sana yung kapatid ko din, no? Parang sana siya din. Pero hindi, at ito ay ayos lang dahil naniniwala ako na nasa mas maayos na siyang kalagayan ngayon. Sa proyektong ito, mas lalong lumalim o tumatag lalo yung paniniwala ko sa Diyos. Kasi yung mga batang yun ang nagsilbing paalala sa akin na may halaga yung buhay ko at may misyon ako. Dahil minsan o madalas, may mga panahon na pinagdududahan ko yung silbi ko sa mundo simula nung nawala yung kapatid ko. Ganun. Sa totoo lang, gusto kong umiyak sa simbahan pagkatapos nun dahil bigla akong naisip kung gaano kabuti, katatag at kamapagmahal yung mga magulang ko. Dahil nung mga panahon na may sakit yung kapatid ko, hindi nila ito pinamigay o ipinaampon kahit gaano man kahirap yung buhay namin. At para sa akin, yun ang dapat at patuloy ko silang titingalain sa pagmamahal at lakas na ibinibigay nila sa amin. At ayon ang pinapaniwalaan kong dapat nating gawin at tularan. Na kahit mahirap magmahal ng mga taong may sakit, ay mas dapat silang mahalin. Naalala ko yung sinasabi sa akin ng guru ko sa elementarya noon na ang taong pinakamahirap mahalin ang siyang mas nangangailangan ng pagmamahal. Sa usapin naman kung paano kami lumago bilang isang klase sa proyektong ito ay marahil dahil mas naging konektado at bukas kami sa mga suwestyon at tulong ng bawat isa. Dumako naman tayo sa pangkabuuan kung realisasyon sa kursong ito. Ang pinakatumatak naman sa akin ay yung may iba't iba palang istruktura ang bawat pamilya at higit pa pala sa inaakala ko yung bigat ng responsibilidad ng pagpapamilya ng magulang at ganoon na rin ng anak na hindi dapat lagi ang magulang lang nagbibigay ng pagmamahal kundi dapat tayo ring mga anak sa kanila.
Isa sa mga napansin ko sa akin, sa pamilya ko at sa values na meron kami, ay malaking usapan pala pag sinabi sa amin ng salitang pamilya. Ibig sabihin, laging may halaga ang bawat desisyon sa amin basta't ito'y patungkol sa pamilya. Napansin ko ito dahil tuwing nagbabahagi ako ng aking karanasan sa klase, ang lawak na ang lawak pala ng karanasan ko bilang isang anak. At nagpapasalamat ako dahil sa lahat ng aking nakwento ay halos lahat ito ay positibo. Tulad ng pag-iimpluwensya sa akin ng tatay ko na maglingkod sa simbahan, mga ganong bagay. Siguro ang kinakatakot at napapaisip na lang ako ngayon ay simula nung pumasok ako sa kursong ito ay paano kaya kung magkamali ako ng desisyon sa pagpili ng mga pangasawa, ganun. Pero ang tiyak na may papangako ko sa pagtatapos ng kursong ito ay pipili ako ng maayos na lalaki na makakasama ko sa pagbuo ng pamilya sa mga susunod na taon. Dahil naniniwala ako na ang bata ay walang kakayahang pumili ng kanilang ama. Ngunit tayo bilang magiging ina ay nasa atin ang responsibilidad sa pagpili ng ating mapapangasawa at magiging tatay ng ating mga magiging anak. At tayo ang gagawa ng kanilang mundo. Sa pagtatapos ng bidyong ito, gusto kong iwan at ibalik sa inyo ang salitang ang taong mahirap mahalin ay siyang nangangailangan ng pagmamahal. Minsan kasi o madalas sa ating pamilya o kahit sa pagkakaibigan, may mga di tayo pagkakasundo o may mga di pagkakasundo na nagdudulot ng pagkakasira o tuluyang paglabo ng relasyon natin sa kanila. Pero maaaring magpatawad at patuloy na magmahal sa kabila ng sakit. Maaari ring huminto at magpahinga, pero huwag tayong lumimot magmahal. Kaya ayun, lagi nyo lang tatandaan na pag mahirap ng mahalin ng isang tao, sa isip nyo na ang taong mahirap mahalin ay siyang mas nangangailangan ng pagmamahal. Yun lang at maraming salamat.